Natin na yung umaga si Rafael Pagaling, farm owner ng Senor Hydroponics Farm. Dito po yan, sa Palawig, Zambales. Si Rafael, kumusta po kayo? Kinakakabalan po niyo ngayon. Magandang buhay, masaganang buhay, Sir Lyson. So, dito ngayon sa Palawig, Zambales, kung saan dito po namin tinayo ang Senor Hydroponics Farm. Isa sa mga pinagkakabalaan po namin ngayon dito ay ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay at mga fruit-bearing fruits na kung saan Galing po namin sa pamamagitan ng hydroponics or yung tinatawag nilang soilless way of farming. Hindi sabihin sa tubig na ito. No? Iba't ibang pamamaraan. Dami na ako. Si Rafael, no? Pero hindi ko yung conventional. Pero mas nakita mo yung potential yung hydroponics. Ako na nila. Ngayon, Daya. agriculture. So ngayon, ang nangyayari po ngayon is pinapakita po namin sa mga estudyante, sa mga nag-uulit dito, na kung saan pwede nilang makita or sila ng comparison between conventional way of farming at saka ng hydroponics farming. Yes. At makikita talaga nila yung benefits ng both sides. At makikita din nila Oh, yung bandang. advantages at disadvantages of having hydroponics at saka ng conventional. Ngayon, tulad ngayon, tag-ulan. Yes. So, ang conventional way of farming, pag magtanim ka ng petsa dyan at puro buhos ang ulan, binaha yan, wala na yan. Same with yung mga kamatis po natin. Ngayon, sa hydroponics, since controlled environment at greenhouse siya, so kahit malakas ang ulan dyan at mga kulog at kidlat, makakapagtanim ka pa rin po ng mga gulay-gulay at least kahit umuulan siya, makakapag-harvest ka pa rin po. Wow, ibig sabihin si Rafael, ano? Yung sustainability, no? Nandito, makikita mo siya. Walang pinipiling panahon at tagulan mo ang pataginit, pwede kang umani dito. Sir, kasi tawag nito, parati natin binabanggit, lalo na tayo mga farmers, mga Oy, daya mo. Pero minsan hindi naiisip ng mga consumers yung ating effort Yes. na mag-sustain galing talaga sa mo, kanila ng tuloy-tuloy at dire-diretso ng mga gulay na walang patid. Ulan man yan, bumahak man yan, Gandaya mo. Nandito tayo as a growers, as a farmers. Yes. Hindi lang sa mga vegetables, minsan meron pa tayong mga livestock din minsan. At doon ngayon na pinapakita natin as a Oy. grower yung talagang Ang daya mo. word na sustainability para nang sa gayon tayo na tuloy-tuloy na supply. Yes. Alam mo po mga Madaya ka, Kelly. si Rafael. Hindi naman ganyan ang pagdalo. Sa first episode po ng Ay, ikaw eh. po, nasa season 15 na tayo, episode 3. Ano na po development dito sa ating series? Hulog So, maraming salamat sir. Oh, hindi dyan sa taas. Bagong interview na naman sa akin ngayon dito at sa buong Yes. So, papasalamat ka dito. Daya mo. Development, so, pandemic,